Magandang hapon po sa lahat. Corpus Christi, katawan ni Kristo. Ito ang ating ipinagdiriwang ngayong hapon na ito, ngayong buong araw ng linggo. Ano nga ba ang katawan ni Kristo? Una sa lahat, ang katawan ni Kristo ay ang katawang laman ng ating Panginoon. Ang katawan katulad ng katawan natin na narito ngayon. Ang katawan na nagpakasakit para sa atin, ang katawan na ipinako sa krus at namatay. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon ng Ama na manatiling patay ito. Ito'y binuhay niya pagkatapos ng ikatlong araw, at sa pagkabuhay niya, ibinigay sa kanyang kaluwalhatian, muli na pagiging isang Diyos. Ang nakatuwa, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ang marka ng kamatayan, ng kanyang pagdurusa, ng hirap na pinagdaanan niya, ay nanatili ron sa kanyang katawan. Pero ang katawan ni Kristo ay maaari rin mga hulugan ng tinapay na tinatanggap natin sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, ang katawang sakramental ng ating Panginoon, ang katawan ng ating Panginoon na kaya ibinigay na maging pagkain natin upang magbigay ng lakas sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Pero maliban pa rito, kapag sinabi natin katawan ni Kristo, nangahulugan din ito ng isang komunidad na nagkakatipon-tipon, tinawag ng Diyos upang sumamba sa Kanya. Ang katawan ni Kristo ay tayong naririto ngayon, ang simbahan na siyang nagdiriwang kasabay nitong katawan ni Kristo ng Corpus Christi. Ano ba ang kaugnayan ng tatlong kahulugan na ito, ng realidad na ito, ng katawan ni Kristo na ating inaalala ngayon? Marahil may kita natin ang kahulugan nito sa mismong ating binasa ngayon na Ebanghelyo mula kay San Lucas. Ang katawan ni Kristo ay katawang natitipon ngayon dito sa loob ng simbahan. Katawan na magkakaugnay sapagkat iisa ang kanilang Panginoon. Iisa ang kanilang pananampalataya. Ang katawan na sinabi ni San Pablo, kayo ang bahagi ng katawan na ito, at lahat kayo ay mayroong papel upang ang katawan ni Kristo, ang sambayanan ni Kristo, ay maging isang sambayanan malakas, matatag. May papel ang bawat isa na tinawag ng Diyos na kanyang dapat gampanan upang ito'y manatiling buhay sa lahat ng panahon hanggang sa kanyang pabalik at pagkaloob sa atin ng kanyang kaharian. Kaya, ano ang kahulugan na maging bahagi ka ng katawan ni Kristo? Responsable ka sa kabutihan ng buong sambayanan. Responsable ka sa kabutihan ng iyong kapwa-tao, na ikaw ay may pakialam. Ikaw ay hindi nag-iisa. Ikaw ay may kasama. Pero kung tayo responsable, ibig sabihin, kailangan ng bawat isa sa atin ay lagi nag-iisip kung paano at ano ang ating may bahagi upang ang sambayanan ito ay mag-isang matatag, mabuting sambayanan ng Diyos. Ano ang papel mo sa iyong sambayanan? Bilang isang choir member, bilang isang Eucharistic minister, bilang isang pastor, pari, o bilang isang ordinaryo na isimba sa linggo-linggo na pagdiriwang natin. Kung ginagawa natin ang ating responsibilidad na merong kagalakan, pagpakumbaba at tunay na katapatan, tayo nga ay isang bahagi ng sambayanan na nagbibigay ng lakas at kabutihan sa buong komunidad. Kaya nga dito may kita natin na sa ating Ebanghelyo, nang ang mga apostol ay lumapit sa ating Panginoon, Panginoon,
paalisin mo na yung mga tao na pakarami nila at kailangan na maghanap sila ng kanilang pagkain at mautuluyan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. At sabi nila, 5 lang po ang ating tinapay na dala at 2 isda. Paano natin mapakain ang 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang kanilang mga asawa at mga anak? Ano ang gagawin natin? Bibili tayo? Sabi ng Panginoon, akin na ang 5 tinapay na yan at 2 isda. At ang Panginoon tumingala sa langit, nagdasal, nagpasalamat sa Ama, at kayang pinagpira-piraso ang mga tinapay at ang mga isda, at binabahagi ito ng mga apostol sa mga tao. At kumain daw ang lahat, at nabusog, at dumabis pa. Nakaipon sila ng 12 basket ng tinapay at isdang natira. Milagro. Ang gutom ng mga tao ay nakakain at sumobra pa ang pagkain kanilang ibinahagi dahilan sa 5 tinapay at 2 isda. Ano ang ibig sabihin? Kung nais natin na tayo'y maging isang sangkap, bahagi ng katawan ni Kristo na talagang nagbibigay ng kabutihan sa ating komunidad, kailangan handa tayong ibahagi anuman ang meron tayo, maliit man o malaki. Ito ang pinaalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Para bang katulad ng sinabi minsan ni Cardinal Rosales noong nasa Maynila pa siya ng kanyang isinusugsug ang Pondong Pinoy. Sabi niya sa mga tao, maliit man, kung ito'y malimit, abot din sa langit. Na pinaalala sa atin, walang mahirap na mga sabing wala akong magagawa at mabahagi. Kung ikaw ay mahirap, meron ka pa rin na may bahagi. Kung nais mo lamang itong ibahagi, magkakaroon ka ng papel sa pagpapalakas ng sambayanan. At kapag lahat tayo ginawa natin iyon, magkakaroon ng tunay na milagro sa ating sambayanan. Natandaan ko, no ako isang bata pang pari, nasayan ako sa isang pobreng parokya. Pagkatapos yung mga kaibigan ako lumapit sa akin, Father Arnold, nais naming mag-medical mission sa parokya mo. Pwede ba? Basta pakainin mo lang kami, ha? Nako, sabi ko, maganda yan, di ba? Medical mission sa mga taong halos walang pera na magpunta sa ospital o magpa-check up. Libre. So sabi ko, sige. Kaya lang malaking problema ko, paano silang mapakain? Kaya miniping ko ang aking mga leaders sa parokya. Sabi ko, may darating na mga doktor at nurses na tutulong sa atin. Kaya sabi ko, sabihin nyo sa mga kapitbahay nyo, magdala sila ng kahit na ano para mapakain natin sila. Yung iba nagdala ng 1 basong bigas, yung iba mga kalahating kilo ng bangus, kalahating kilo ng alimango, ng sugpo, at nung araw ng medical mission, abay masayang-masaya ang mga doktor at nurses. Paano nakakain sila ng masarap na seafood doon sa aming parokya? At ang nakatuwa, nung umuwi sila, meron pa silang dala na baon. At hindi lang yun, pati yung mga taga-parokyang nagpa-check up ay kumain din. Milagro. Bakit? Ang bawat isa naghandog ng lang pwedeng ialay para sa kabutihan at pangangailangan ng simbahan ng panahon iyon. Kaya nga, ito marahil ang pinakamahalagang nais na mensahe ng Panginoon na ating isapuso sa araw na ito. May papel ka bilang isang bahagi ng katawan ni Kristo. Ibigay mo ang meron ka at ito ay magdudulot ng malaking milagro sa ating sambayanan. Nawa tayong naitipon ngayon ay tingin natin ang panawagang ito na ating Panginoon nang sa ganon hindi natin maranasan na may mga taong mamamatay na lang na hindi man lang nakakita ng doktor o mga tao na magugutom dahil sa wala silang hanap buhay. Sana lahat tayo'y maging bahagi
upang ang milagro na nais ng Panginoon na maganap sa ating sambayanan ay tunay na maging totoo. Amen.